Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Isubo mo yan para lumangkang malusog. Biro ng lalaki. Sira, ang kulit mo rin nakangiti si Mrs. at panay tawa. Tinuloy niya ang ginagawang milagro at dinig mo ang kakaibang bulong ng lalaki sa ginagawa sa kanya ni Mrs. Abot hanggang lalamunan ang bagay na yon. Sarap na sarap ang loko-loko sa bibig ng Mrs. ko. Ngayon, kanino ka masaya? Tanong ng lalaki. Siyempre sa'yo. Bakit? Mas malaki ka eh. Tumawa lang ang lalaki at tinuka ang labi ni Mrs. Bibig lang nila ang nakikita ko at masyadong malikot ang mga labi ng dalawa. Nakablur din ang mga mata ng lalaki pero halatang sisimon ito. Hindi ko kaya ang video at pinost ko na ito kagad. Alam kong si Simon ang sender. Nag-message to ulit. Nag-enjoy ka ba? Yan kasi masyado kang mabagal at may maririnig akong tawa. Ang mga babaeng ganito dapat madalas inaakyat sa langit. Hindi mo alam gaano kagaling si Meg. Ito, tingnan mo. Nagpadala ito ng mga pictures na walang suot si Mrs. At may ginagawa sila ni Simon. Hindi ko alam saan pero mukhang nagrenta ng hotel ang dalawa. Masyadong malaswa ang imahe ni Mrs. sa mga larawan. Parang hindi si Megan ang nakikita ko. Ilan sa larawan ay wala siyang mga suot sa loob ng banyo at nakaluhod pa habang may ginagawang milagro kay Simon. Meron din na binabakbakan siya na parang aso at kita sa harap na nasasarapan ang misis ko. Magbabayad ka, Simon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Reply ko sa kanya. Sure ka, Simon? Si Simon kausap mo. Ayusin mo pananalita mo. Hindi mo kilala, binabangga mo. Pagbabanta nito. Nag-send ito ulit ng video. Isang video na nirarapidong binabakbakan si Mrs. Dinig ko ang lakas ng mga bulungan at salpak ng katawan nila at malalakas na bulong ni Mrs. Pamilyar ka sa kama na yan? Tanong niya. Tinignan ko nang maigi ang kama. Kama ito sa kwarto namin. Ang mismong kama na hinihigaan ko ngayon. Mga hinayupak sa mismong bahay ko pa ginawa nila ang kahayupan nila. Parang literal na kumulo ang dugo ko sa sobrang galit. Inop ko na lang ang cellphone. Hindi ko na kaya ang mga natutuklasan ko. Nakatulog ako sa kalasingan. Umabsent ako sa trabaho. Hindi ko kayang pumasok. Masyadong masakit ang nangyari sa akin. Tinignan ko ang cellphone ko at marami pang mensahe si Simon sa akin. Pero hindi ko na binuksan. Hindi ko kaya. Bumili ako ng bagong SIM card. Kailangan malaman ni Mrs. ang gagawin ko. Kailangan malaman niya kung ano ang tama at nang magising siya sa katotohanan. Tinext ko si Mrs. Dahil sa ginawa mong ito, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapakulong. Ito ang pinadala kong text. Walang tumawag sa akin si Mrs. Sinagot ko ito kagad. Ano ba ang problema mo? Galit niyang boses. Sa tingin mo ba madadala mo ako sa galit mo? Hindi ako tanga, Megan. Kasal tayo at alam mo kung ano ang tama at mali. Kakasuhan ko ngayon ng kalaguyo mo. Bahala ka. Pero isipin mo ito. Kasalanan mo ang lahat kung bakit kita iniwan. Masyado kang babaya, Dexter. Masyado kang makasarili. Ako pa ang nagiging pabaya. Nagtatrabaho ko
araw para hindi tayo magutom. Nag-iipon ako ng pera para maoperahan ka na. At nang magkaanak na tayo, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ikaw ang makasarili at ikaw ang pabaya. Pinagpalit mo ko sa taong nagbuli sa akin nung high school. Pinagpalit mo ko sa may asawa na. Kaya magsama kayo sa impyerno. Mahal ko si Simon Dexter. Masaya ako sa kanya. Pabayaan mo na kaming magsama. Masaya? Sige. Hahayaan ko na kayo mabulok sa kulungan. Hoy Dexter, tigilan mo nga ang pag-iilusyon mo. Subukan mo lang magreklamo. Ipapatumba kitang ungas ka. Sabat ni Simon nang kunin nito ang cellphone. Recorded ang tawag na ito, Simon. Recorded ang death threat mo sa akin. Hindi mo pwedeng gamitin ebidensya itong tawag. Tanga. Nasa batas ang anti-wiretapping. Wala kang magagamit laban sa amin. Kaya sige, subukan mo lang. Uubusin ko ang bala ko sa bumbunan mo. Tandaan mo yan. Pinutol na ni Simon ang tawag. Bigla na lang akong napahagulgol sa sobrang hinagpis. Bakit ko ba pinagdadaanan ng mga ganito? Ano bang kasalanan ko sa Diyos para gawin ito sa akin? Sa kabila ng lahat, hindi ako nagpatinag kay Simon. Wala ako ibang malapitan kundi ang batas. Kumonsulta muna ako sa isang attorney at humingi ng legal na advice. Pinablatter ko na si Simon sa lokal. Pumasok na din ako sa trabaho para ipakita hindi ako natatakot kay Simon. Wala akong pakialam kung pulis man siya. Nasa opisina ako nang lumapit sa akin si Simon. Pinagsak nito ang kamay niya sa lamesa at nabigla ang ibang mga nagtatrabaho sa ingay. Ano? Gusto mo tampusin natin ito dito? Pagkahamon ni Simon sa akin pero hindi ako kumibo. Tingnan natin ang tapang mo ngayon. Ano? Papalag ka ba? Duwag ka pala eh. Sir, huwag ko kayo maingay dito. Nagtatrabaho kami dito. Liga ng isa kong katrabaho. Nakangiti lang si Simon at tahimik ito lumabas ng opisina. Paglabas nito ay lumapit sa akin ng mga chismosa. Wala akong sinagot sa kanila. Tinuloy ko ang hakbang ko. Nagsampa ako ng reklamo sa police station. Isang malaking kahihiyan ang inabot ni Simon. Nang patawagin siya ng kanyang superior officer. Pinag-usap kaming dalawa. Pero desidido ako sa aking plano. Pinabulaanan ni Simon ang lahat ng sinabi ko. Pinalabas niyang naglayas lang daw ang asawa ko dahil napakasiluso ko at siya ang ginagamit kong panakiputas dahil sa personal na galit ko sa kanya dahil binibuli niya ako nung high school. Pero mukhang umanik sa akin ang batas dahil nakikita ng police chief nila ang pagsisinungaling ni Simon. Binalaan ito ng chief na dapat ayusin na lang niya ang gusot niya sa akin dahil pwede nila itong ikadismiss sa tungkulin. Umuwi akong satisfied at tila nakaisa din ako kay Simon. Ngayon, hindi siya makakatulog ng payapa. Pagdating ko sa bahay, ay nag-celebrate ako mag-isa. Uminom ako at sinubukan kong magpakasaya kahit pa mabigat ang loob ko. Nakatanggap naman ako ng mensahe mula kay Simon. Isa naman itong video. Isang video. Nagkahalayan nila ni Megan. Ingit ka lang kasi hindi mo matitigman ito. Wika ni Simon habang may ginagawa na namang kalokohan sa misis ko. Sarap na sarap naman si Megan sa kasalanang ginagawa niya. Ang malaking pagkakamali ko ay magpakasal sa'yo. Buti pa dito, maligaya ako gabi-gabi at di ko na kailangang magtrabaho. Wika naman ni Mrs. Nahihibang na talaga siya. Parang ibang tao na siya umasta. Parang na-brainwash ni Simon. Nakakalimutan niya siguro na may asawa siya. Na may asawa na din si Simon. Wala pa siyang pakialam. Pinanood ko ang buong ginagawa nila. Si Mrs. ay nasa ibabaw ni Simon. At may itong nagpapaligaya. Talo pa nila ang mag-asawa. Mabilis ang ginagawa ni Megan sa ibabaw. Grabe. At ang kamay naman ni Simon ay lumilikot sa kanyang mga kabundukan.
Sinasakal nitong si Megan habang malakas na binabakbakan. Marinig mo ang ingay ni Megan. Ang hirap huminga pero sarap sa pakiramdam. Grabe ang pagpasok ni Simon sa kanya. Magkahalong selos at galit ang naghahari sa puso ko. Pagbabayarin ko silang dalawa. Pagbabayarin ko sila. Blin ako si Simon nang hindi niya ako magulo pa. Nagpahinga na lang ako dahil mabigat na ang pakiramdam ko. Bigla akong nagising sa amoy ng usok. Umiikot pa ang pakiramdam ko at sobrang init. Pagdilat ko ng mga mata ko ay naging balako na makita kong pinalilibutan na pala ako ng apoy. Sunog! Saklolo! Sunog! Panay ang sigaw ko, pero parang walang nakakarinig sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.